Mga kababayan, isang mapagpalang araw po ng Lunes, May 25, 2026. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, please huwag niyo po muna kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update po natin, aktibo pa rin po ang low pressure area na minomonitor natin dito po sa may bandang silangan po ng ating bansa. Sa huli pong pagkatala, itong low pressure area po ay meron po itong lokasyon sa ngayon na tinatawag po natin na 1,350 kilometers east of northeastern Mindanao. Bagamat ito po sa ngayon ay nasa medium chance na para maging tropical depression o mahinang bagyo, yung development po nito o yung trap o extension ng hangin nakakaapekto po dito sa may bandang silangan po ng Mindanao at ilang bahagi po ng Eastern Visayas. Yung trap po, tinatawag po natin yung nahangin po ng low pressure area. Kaya naman po sa tinatawag natin na forecast weather condition, apektado na po ang ilang bahagi ng ating bansa. So sa ating forecast weather condition sa area po ng Mindanao, ilang bahagi po ng Palawan, kasama rin po dyan ang Eastern Samar at Southern Leyte ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil po yun sa trap ng low pressure area. Nakikita nyo naman yung sirkulasyon ng hangin, yan po ang trap ng low pressure area. Sa parte naman po ng Bicol region at Quezon, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers ang mararanasan dahil po sa easterlies. Ito pa rin po ang hangin ng easterlies. Yan po yung maalinsangang hangin na nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko na patuloy po nakakaapekto sa ilang bahagi po ng Bicol region at Quezon. Mataas ang tsansa ng mga local thunderstorms dyan sa area na yan, lalo na po sa bandang hapon at sa gabi. Sa parte naman tayo ng Metro Manila, sa Metro Manila, nalalabing bahagi po ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao ay patuloy pong mag-ingat sa banta ng mga local thunderstorms na madalas din nagpapaulan po sa hapon at sa gabi. Ngayon naman, tignan natin po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Kung makikita nyo po sa ating tropical cyclone threat potential, ayon ko sinasabi, sa pagitan po ito ng May 28 hanggang sa June 3. Ito pong LPA na yan. Ito po, tutukan po natin mabuti. Ito pong LPA na ito na medium chance ang kategorya, inaasang papasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga oras. Mabilis din pong nakikitang development nito para maging tropical depression dahil nga po aktibo na rin ang tinatawag natin na mahinang habagat o southwesterly wind flow dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Ang mangyayari ho dito dahil nga po circulated na ang hangin po ng low pressure area dito sa silangan ng Mindanao, hinihigo po niya o hinahatak niya ang epekto ng mahinang habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya yung development po ng LPA mas napapabilis. Doon po sa ating tropical cyclone threat potential, lalapit po dito sa may bandang silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon at tataas po dito papunta sa extreme Northern Luzon. Ito nga pong banta ng LPA na nakikita po magiging banta ng Bagyong Doming, pang-apat na bagyo sa ating bansa ngayong 2026. Bagamat hindi pa naman nakikitang magiging super typhoon o sobrang lakas ng bagyo na yan, kaya kailangan po nating maging maingat. Wala po tayong nakikitang landfall scenario. Ito po yung pinaka Philippine landmass natin. Yung mga lugar po na yan, nakikita nyo na mabuti. Diyan sa may bandang silangan po ng Mindanao, paakyat po sa Eastern Visayas, dito po sa may North Luzon, paakyat ng konti sa extreme Northern Luzon, mga local thunderstorms po nakakaapekto dyan. Yung banta naman ng bagyo na unti-unti na pong nabubuo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na Bagyong Doming po, ay hindi po maglalandfall. Dito lamang siya sa Philippine Sea dadaan. Pero yung hangin po o trap ng magiging Bagyong Doming ay makakaapekto po sa silangang bahagi po ng ating bansa. Yun po ang magiging epekto nito. Kaya naman asahan natin simula ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw ang mga pag-uulan bandang hapon. Pero parte po ng Metro Manila, asahan pa rin natin ang medyo malinsangang hangin at ang temperatura ay aabot po sa 37 degrees Celsius, yung pinakamainit pa rin. Yung pinakamababa naman nasa 28 degrees Celsius. Pero kung makapapansin ho ninyo, yung 37 degrees Celsius, mainit pa rin yun dahil po sa banta
ng easterlies o maalinsangang hangin. Ngayon naman, ang sinasabi ng mga kababayan natin, etong habagat ba posibleng palakasin ang isang sama ng panahon na nakikita po dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Doon po sa ating tinatawag na advanced weather forecast and sa tropical cyclone threat potential natin, may isa pang LPA na mabubuo dito malapit po sa area ng Palawan. Bagamat nakikita naman yun na low chance ng kategory, pwede ho yung lumakas kapag na-develop na po ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero bago po yung habagat, ang mangyayari po muna, una mo lang mabubuo yung southwesterly wind flow o yun po yung mahinang habagat. Same din naman, pero syempre dadaan muna tayo sa southwesterly wind flow. Ito, tignan natin mabuti dito sa parte po na silangan ng Mindanao. Yung mga area po na ito, umaga pa lamang po ngayong araw po ng Lunes, maulap na kalangitan na ang mararanasan. At yung mga isolated rain showers, scattered rains, and thunderstorms, madalas pong mararanasan yan sa bandang hapon, no? At minsan inaabot po sa gabi. Ito pong mga local thunderstorm sumasabay din sa epekto po ng trap o extension po ng low pressure area talagbabanta na pong maging bagyo sa mga susunod po na mga oras. Tanong ng mga kababayan natin kung nakakatakot ba o sobrang malakas pa itong bagyong mabubuo. Kasi nga, ito po ang senaryo. Kapag tag-init, natapos na o patapos na ang unang bagyong mabubuo sa pagkatapos ng tag-init, papunta sa habagat season, ay inaasahang magiging malakas. Yes, mga kababayan, may chance na maging malakas po ito nga pong development ng bagyong Doming na nakikita natin dito sa may bandang silangan. Pero ang kinakailangan natin dito ay maging handa po sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. O ulitin ko ha, walang landfall senaryong nakikita dahil kung makikita nyo naman, pare-curve po ang magiging direksyon. Ito nga pong banta ng bagyong Doming, o ito sa ngayon LPA pa lamang, pero nakikita ang magiging bagyong Doming ito. So ayan naman, kitang-kita nyo naman yung umiikot na hangin na yan. Yan po ang development po ng tinatawag natin na bagyong Doming. Pwedeng magkaroon yan na tinatawag po na rapid intensification. Sa mga hindi nakakaalam, ang rapid intensification ay ang biglang paglakas po ng bagyo o kahit low pressure area. Paano ba nangyayari ang rapid intensification? Sinasabayan yan ng iba't ibang weather system. Tulad ng mahinang habagat, kapag hinigop yan ng sirkulasyon ng LPA dito sa may bandang silangan ng ating bansa, may tendency na maganap o mangyari yung tinatawag natin na rapid intensification. So kahit po ito'y medium chance ang category na low pressure area, pwede itong mag-jump up agad sa pagiging tropical depression. Pag tropical depression, nagtataglayan ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour at category sa signal number 1. Kinakailangan mag-ingat tayo sa mga posibilidad na pwede dahil nga po mas maapektuhan na naman ang trap o mas maapektuhan ang trap ng banta ng magiging bagyong Doming ang silangan po ng Mindanao, Eastern Visayas. Bagamat bahagya maapektuhan ng North Luzon, ang extreme northern Luzon, pero yung area, dito po sa area na ito, parte ng extreme northern Luzon, silangan pong parte, dito po magkakaroon ng peak o paglakas po ng banta ng bagyong Doming. So kailangan ngayon pa lamang ay maging handa at maging alerto tayo. Pinakita ko na yan ilang beses na ha. Kaya wag niyo pong sabihin na walang bagyo. Naghihintay yung mga kababayan natin ng bagyo. Eto nga, nakikita na sa forecast. Sinasabi na, nagre-reklamo pa. Ang kinakailangan po natin ay magtiwala lamang. Wala namang mawawala sa atin kung magiging alerto at magiging handa po tayo sa bawat oras. So ngayon po mga kababayan, summarize natin. Ang pangunahing weather system natin ngayon ay ang easterlies pa rin. Localized thunderstorms, trap ng low pressure area dito po sa may kanlurang silangang bahagi po ng ating bansa. So ito po ang tendency na mangyayari dito. Kapag ito pong LPA na yan ay lumakas sa mga susunod na mga oras, mabilis ang development na magiging bagyo. Kaya ngayon pa lamang, lubos-lubusin na natin yung kahit papaano yung mainit na panahon, maglaban na, mag-asikaso na sa bahay. Lahat ng pwedeng labahan nyo na. Dahil inaasahan, pagtatapos ng Mayo, ngayong buwan po ng May, first week hanggang sa second week ng June, dyan na po ang magiging peak ng mga pag-uulan. Though meron pa rin mga araw o pag-aaraw na mararanasan po sa umaga sa tanghali.
pero mapapadalas na mga pag-uulan tuwing hapon po at inaabot po ito hanggang sa gabi. Tulad na aking sinasabi, hanggat hindi pa totally develop o hindi pa nasa peak ang hanging habagat o southwest monsoon at nandyan pa rin ang easterlies, ay samantalahin na natin. Kapag nawala ng epekto ng easterlies sa mga susunod na mga araw, lalakas naman ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kabayan, yan muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.